Magandang araw at maligayang pagdating sa ating paghihimay. Kung madalas kayong nagbabasa ng balita, siguradong narinig nyo na ang mga mainit at napakabibigat na aligasyon na ibinabato na yon tungkol sa pondo ng Kamara de Representantes. Ngayon, gustong linawin na ang layunin ng pagsusuring ito ay hindi para kumampi sa kahit kanino, okay? Sa halip, hihimay natin ng objektibo ang mga datos, yung mga pahayag at pati na rin yung mga komplikadong proseso na nakapaloob sa source material natin. Ipapaliwanag natin ang mga numero para mas maintindihan nyo kung ano ba talaga ang buong kwento. Handa na ba kayo? Tara, umpisahan na natin. Bago tayo magpadala sa ingay ng politika at bangyan ng mga personalidad, kailangan muna nating itanong ito. Paano nga ba binabantayan ng gobyerno ang sarili nitong paggastos? Yan talaga ang sentro ng isyung ito Tungkol ito sa kung paano gumagana o minsan kung paano hindi gumagana ang sistema ng pananagutan sa loob mismo ng gobyerno. Hindi lang ito tungkol sa mga pangalan ng politiko, tungkol ito sa sistema ng pag-audit at kung paano ginagastos ang pera natin, pera ng taong bayan. Heto ang mabilis na roadmap ng mga tatalakayin natin. Una, hihimayin natin ang mga pangunahing alegasyon. Pangalawa, yung sistema ng pondo ng Kamara. Pangatlo, ang lumulobong budget. Pang-apat, yung mga tinatawag na questionableng gastusin. At panglima, syempre, ang depensa ng Kamara at ang epekto ng lahat ng ito. Unang bahagi, ang mga pangunahing alegasyon. Ayon sa masinsinang inilabas ng ating source, napakabigat talaga ng mga ibinabato labang kay House Speaker Martin Romualdez. Ginamit talaga nila ang mga salitang sistematikong korupsyon at inugnay siya sa mga anomalya di umano sa flood control projects. Tinutukoy din nila ang Accounts Committee na pinamumuno ng asawa niyang si Rep. Yeda Romualdez at inakusahan ito ng labis na kasakiman o insatiable greed. Ngayon, bagamat napakabigat ng mga salitang ito, ang pinakasentro talaga ng buong argumento ay nakatutok doon sa mismong panloob na budget ng Kamara. Kumbaga, paano ba nila pinapatakbo ang pera sa loob ng sarili nilang bakuran? Ikalawang bahagi, silipin natin ang sistema ng pondo ng Kamara. Ang pinakamahalagang konsepto na kailangan nating maintindihan dito ay yung tinatawag na MOOE. Ito yung Maintenance and Other Operating Expenses. Sa madaling salita, ito ang pondo para sa pang-araw-araw na gastos, kuryente, tubig, pamasahe at mga office supplies. Ayon sa ating source, sa kategoryang ito, madalas nanggagaling ang mga questionableng paggastos. Bakit? Kasi mas mahirap itong bantayan kumpara sa mga konkretong proyekto, tulad ng pagpapatayo ng mga tulay o gusali. Ngayon, baka itanong nyo, paano ba nila pinatutunayan yung mga ginastos nila sa MOOE? Dito pumapasok ang isang napaka-importanting termino, ang liquidation by certification. Imbes na mangolekta at magpasa ng sangkatutak na resibo bawat pisong gagastusin, ang kailangan lang gawin ng isang mambabatas ay pumirma ng isang sertifikasyon. Isang papel na nangangakong nagastos ng tama ang pera. Ayon sa ating source, ang prosesong ito daw ang lumilika ng isang napakalaking butas sa transparency kasi nakadepende lang ito sa sinumpaang pirma ng individual. Pero teka lang, alam nyo ba kung ano ang nakakagulat dito? Legal ang prosesong ito. Oo, tama ang dinig nyo. Noong 2011, inaprubahan ang Concurrent Resolution No. 10 na opisyal na nagpapahintulot sa paggamit ng liquidation by certification sa Kongreso. Ang paliwanag sa batas na ito, kakaiba at delikado daw kasi ang kalikasan ng trabaho sa lehislatura. Sa madaling salita, pinapayagan ng batas ang Kongreso na gawin ito dahil sa espesyal nilang papel sa gobyerno. Para mas makita nyo ang laking pagkakaiba, paghambakin natin. Sa isang tipikal na ahensya ng gobyerno na sumasailalim sa standard auditing, kailangan mo ng opisyal na resibo sa bawat pisong ilalabas mo. Kailangan ng payroll, billing statements at inspection reports. Pero sa Kamara de Representantes, dahil nga sa liquidation by certification, ang kailangan lang ay ang pirma at salita ng mambabatas. Laking diferensya, di ba? Ikatlong bahagi, ang lumulobong budget ng Kamara. Tingnan nyo itong mga numerong inilabas ng source. Noong 2023, ang orihinal na panukala ng ehekutibo para sa budget ng Kamara ay nasa 15.97 bilyong piso. Pero sa inaprubahang budget para sa 2025 sa ilalim ng kasalukuyang liderato, umakyat ito sa nakakalulang 33.67 bilyong piso. Ang visual na pagtalon na yan ay nagpapakita ng hindi maikakaila ng paglubo ng budget sa loob lamang ng napakaikling panahon.
Para mas mailagay pa natin sa konteksto, simula 2016 hanggang 2025, tumaas ng 109.8% ang budget ng Kongreso, higit pa sa doble. Binibigyang diin talaga ng source natin ang nakakagulat na porsyentong ito para patunayan na may pangmatagalang trend ng mabilis na pagpapalaki ng pondo sa loob ng ahensya. Paano ba ito nangyayari sa likod ng mga numero? Ganito yan ipinaliwanag ng source natin. Kapag may hindi nagastos na pondo para sa pasweldo o mga infrastruktura, yung tinatawag na capital outlay, idinedeklara ito bilang savings. Ngayon, ayon sa ating saligang batas, may fiscal autonomy ang Speaker of the House para ilipat ang mga ipong ito. At saan kaya madalas napupunta ang savings na ito? Tama kayo, sa MOOE. Yung kategorya na pwede lang i-liquidate sa pamamagitan ng simpleng sertifikasyon. Para magka-ideya kayo, tinukoy ng source na noong 2022 pa lang, nasa 2.4 billion piso ang inilipat papunta sa MOOE gamit ang mismong mekanismong ito. Ikaapat na bahagi, silipin natin ngayon itong mga tinatawag nilang questionableng gastusin. Kung titingnan natin ang datos na inilatag ng source, kapansin-pansin talaga yung talon ng budget sa mga partikular na linya. Ang gastos para sa kuryente at tubig mula 485 milyon naging 1.35 bilyon. Ang gastos sa paglalakbay o travel mula 1.6 bilyon papuntang 2.58 bilyon. Ang komunikasyon ay halos nagtriple sa 1.89 bilyon. Pero teka, ang pinakakapansin-pansin sa lahat ay ang advertising. Mula 28.6 milyong piso noong 2022, naging 639 milyong piso ito para sa 2025. At alam naman natin, ang 2025 ay taon ng eleksyon. Makikita natin kung bakit napapataas talaga ang kilay ng marami sa mga numerong ito. At heto pa ang isang numerong idiniin ng husto ng ating source. 1.4 billion peso para lang sa terminal leave sa budget ng 2026. Para sa mga hindi pamilyar, ang terminal leave ay yung perang ibinibigay sa mga empleyadong aalis na sa pwesto o magre-retiro, katumbas ng mga naipon nilang leave credits. Para ilagay natin sa pananaw, noong 2022, ang ginastos lamang ng Kamara para rito ay 38.36 million peso. Kaya ang biglaang pagtalo nito papuntang 1.4 billion ay tinuturing ng source na lubhang kahina-hinala. At hindi lang doon natatapos yan. Tumaas din ng malaki ang halos lahat ng aspeto. Ang training and scholarships dumoble. Ang budget para sa office supplies at materials umakyat mula kalahating bilyon hanggang 1.34 bilyon. Maging ang budget para sa security at janitorial services halos dumoble papuntang 425 milyong piso. Sinasabi ng source natin na ipinapakita ng mga numerong ito ang tila sistematiko at malawakang paglubo ng budget sa bawat kategorya. Ikalimang bahagi. Siyempre, kailangan din nating marinig kung paano ito sinagot, ang depensa at ang epekto nito. Sa kabila ng lahat ng mabigat na banat sa kanya, malinaw at diretsahan ang naging pahayag ni Speaker Martin Romualdez. Tahasan niyang itinanggi ang mga paratang, lalo na yung akusasyon ng plunder. Iginiit niya na hinaharap niya ito ng walang takot dahil tiwala siyang malinis ang kanyang konsyensya at walang kahit anong matibay na ebidensya laban sa kanya. Ilatag naman natin ang mga haligi ng kanyang depensa. Una, tinawag niya ang buong issue na ito bilang isang political demolition job na layuning sirain ang kanyang pangalan. Pangalawa, sinabi niya na hindi siya magpapagamit bilang scapegoat o pampanggala ng mga taong talagang may pananagutan sa mga isyung ito. At pangatlo, ito ang pinaka-logical na punto ng kanyang depensa. Ipinaalala niya ang konstitusyonal na limitasyon ng Kamara. Bilang institusyon, hindi naman daw trabaho ng Kongreso ang magpatayo, bumili ng materyales o mag-inspeksyon ng mga proyekto tulad ng flood control. Yan ay direktang responsibilidad ng ehekutibo, partikular na ang DPWH. Ang linyang ito mula mismo sa speaker ay malinaw na nagbubuod sa kanyang argumento. Kung mayroon mang korupsyon sa paggawa at pagpapatupad ng flood control, pisikal na imposible itong mangyari sa loob ng mga bulwagan ng Kamara. Nagpapasa lang sila ng batas at budget pero hindi silang aktual na nagbubuhos ng semento o gumagawa ng kalsada at tulay. Siyempre, ang isyong ito ay nagdulot ng malaking paghahati sa politika natin ngayon. Sa isang banda, buong-buo ang suporta at papuri ng mga kaalyado ng speaker sa Kongreso at ipinagtatanggol nila ang kanyang nagpakaisang pamumuno.
Pero sa kabilang banda naman, ayon sa ating source material, itong mga tagapagtanggol na ito ay bahagi lang daw ng isang mas malaking pamumulitika. Kaya sa dulo ng kanilang ulat, nananawagan ang source ng pananagutan at maging ang pagbibitiw ng mga leader. At muli, inilalahad lamang natin dito kung ano ang sinasabi ng magkabilang panig nang walang pinapanigan. Sa pagtatapas ng paghimay na ito, gusto ko kayong iwan ng isang mas malalim na tanong. Isang tanong na hindi lang nakasentro sa mga politiko, kundi sa mismong sistema ng pamamahalaan natin. Saan ba talaga natin dapat ilagay ang linya o hangganan sa pagitan ng fiscal autonomy, ang kalayaan ng mga sangay ng gobyerno na pamahalaan ng pondo nila, at ng public accountability, ang karapatan nating malaman kung saan napupunta ang bawat sentimo ng buwis na binabayaran natin? Ang isyong ito ay talagang nagbubukas ng isang napakahalagang pagninilay para sa ating lahat bilang mga mamamayang nagbabantay. Maraming salamat sa pagsama sa pagsusuring ito. Hanggang sa muli, manatiling mapanuri at patuloy tayong mag-aral. Ipagtatuloy natin ang diskurso.